Isa pong pinagpalang gabi sa bawat isa sa atin na siyang kasama po natin sa gabing ito sa midweek service. At tunay nga po, sa Diyos po ang lahat ng papuri. Salamat sa Panginoon, muli po ginamit po tayo upang magpahayag ng kanyang mga salita. At before we start, tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoon sa gabing ito. Muli po, hihingi po namin yung karunungan na nanggagaling sa banal na Espiritu. Salamat po, apart from you, we can do nothing. Kaya salamat Panginoon na siyang mangangaral sa aming kalagitnaan. Gamitin mo lamang po ako bilang isang daluyan ng iyong mga salita, daluyan ng iyong mga pagpapala. At tunay nga Panginoon, dinadalangin namin ang gawain mo ito sa pasimula hanggang matapos po ito. Salamat po, binabalik namin ang papuri, parangal at pagsamba sa iyong dakilang pangalan at kung anong kalooban mo ang siyang masunod, Panginoon. Salamat po at ito po, o aming Panginoong Jesus, ang aming dinadalangin sa pangalan ni Yesu Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Muli po, isa pong pinagpalang gabi sa bawat isa sa atin. Noong pong tayo ay nakatanggap at nakakilala sa ating Panginoong Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas, hindi lamang po yun ang ating nakamtan o ating natamo. Bagkus tayo po ay nabago rin. Ito po ay mababasa rin po natin sa Galatians 2 verse 20 na ang sabi po ng Panginoon o ng salita ng Diyos po rito, ako'y napako sa krus ng kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Yan po ay makikita po natin sa Galatians 2 verse 20 na sinasabi po ng salita ng Panginoon na lahat na nakakilala sa Kanya ay nabago. Ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pamumuhay, at ang kanilang pagkaunawa sa ating Panginoong Jesucristo. Nasabi niya nga dito, kasama tayong napako saan? Sa krus ng Kalbaryo ng ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin, nung tinanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng ating mga buhay, nabago rin ang ating stand o ang ating paniniwala sa Panginoon. Na dati, mali ang pagkaunawa natin sa Diyos. Nung tayo nakakilala sa Panginoon, namulat tayo sa katotohanan kung sino ba si Jesus, kung sino ba ang ating Panginoon. At nabago rin ang ating buhay. Kung dati tayo po ay makasalanan, nung tayo nakatanggap sa Panginoon ng ating Diyos at tagapagligtas, nabago rin ang ating pamumuhay. Na dati puro tayo gawang makasalanan. Ngayon, binago tayo ng Panginoon. Ang ating gawin ngayon bilang isang bago ay banal. Tayo po yung naging banal, tayo po yung naging malinis, at tayo po yung naging matuwid. Saan? Sa harapan po ng ating Panginoong Jesucristo. So, patbago, ibig sabihin, parang bumili tayo ng damit. Diba? Gusto po natin, bago ang ating bilhin. Parang ganun po tayo, binago po tayo ng Panginoon. Na dati, ang ayos po natin ay sa damit ng kasalanan. Pero ngayon, nandahil sa dugo ni Kristo, nandahil sa pagtanggap mo sa Panginoong Jesus, ang dinadamitan natin ngayon ay kabanalan, katuwiran, at kalinisan. Yun nga po ang sinasabi ng salita ng Panginoon na we are the new creation. Ibig sabihin, may pagbabago sa atin. May nakikitang iba sa atin kasi tayo mga anak ng Diyos.
Pat anak ng Diyos, may makikitang glory sa Lord sa buhay po natin. Ibig sabihin, yung dating ikaw, patay na yun. Yung dating pananampalataya mong mali, namatay na rin po yun. At ang dating nating ugali, namatay rin po yun. Kasi sabi ng Panginoon, sa kanyang salita, nakasama tayo ni Kristo na namatay sa krus. At di na nabubuhay ang dati nating ugali, dati nating pananampalatayang mali, at dati nating ikaw na bubuhay. Namatay po yun. Binago po tayo lahat ng Panginoong Jesus. Na dahil sa pananampalataya natin sa Kanya. Amen? Tayo po ay binago ng Panginoon. Yun po ang tunay na kahulugan ng isang taong na born again. Ibig sabihin, binago ang kanyang pananampalataya at binago ang kanyang pamumuhay. So we are the new creation. So sa lahat ng tumanggap sa Panginoon, hindi lamang siya Diyos at di lamang po siya tagapagligtas, bagkus siya po ay hari, Diyos po na nagbabago ng ating mga buhay. That we are the hope na tunay nga po na tinanggap natin ng Panginoon, dapat nagmamanifest po sa ating yung kabanalan, katwiran at kalinisan. At nabalik rin po tayo sa ating koneksyon sa Panginoon. Yung pagkakilala natin sa Panginoon, nabalik po yung tunay po nating relasyon sa Diyos ay naibalik. Dahil sa ating pagtanggap sa ating Panginoong Jesus. Pinatutunayan din po ito ng salita po ng Diyos sa 2 Corinthians 5 verse 17. Mababasa po natin dito sa salita ng Panginoon na pinatutunayan niya tayo mga bago na. Kaya, at ito po ang sabi ng Panginoon, kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, ibig sabihin yung sino man ang tumanggap sa Panginoon na hindi lamang tagapagligtas, kundi Panginoon at Hari ng kanyang mga buhay, ay sila'y mga bagong nilalang. Ibig sabihin, bago na. Binago na tayo ng Panginoon. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. At narito sila'y pawang naging mga bago. Amen. So, ang dati nating pananampalataya dati, nung di tayo nakakilala sa Panginoon, nabago po yun. Kung dati magagalitin ka, ngayon, nabago na po yun. Ano po yung pagbabago po doon? Nagiging, para kang tupa, di po ba, maunawain. Kung dati kuripot ka, ngayon mapagbigay ka. Yan po yung mga pagbabago na nakita po sa atin ng Panginoon. Dahil sa pagtanggap natin sa ating Diyos na buhay. Amen, may pagbabago sa atin. Kasi di maniniwala ang ibang tao na tayong mga Kristiyano kung walang pagbabago sa atin. Amen? So ito po yung magandang pagbabago sa atin. Unang-una, dahil sa pagkakilala mo sa Diyos, nagbago ang iyong pamumuhay. Nagbago ang iyong asal. Nagbago ang iyong pananampalataya at paniniwala saan? Sa ating Panginoong Jesus. Kaya sabi niya nga dito, kaya yung mga sino man na tumanggap sa Panginoon, sila'y bago na. Hindi na sila babalik saan? Sa dati nilang kalalagayan. So yun po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Nauulitin ko, kaya kung ang sino man, sa 2 Corinthians 5:17, kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, ay siyang bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, at sila'y ngayon pawang mga bago. Ibig sabihin, ang lahat ng tumanggap sa Panginoon, ng Diyos at tagapagligtas at hari ng kanilang mga buhay ay hindi na babalik sa dati nilang pamumuhay. Ano po yung dati nating pamumuhay? Wala pa po tayo sa Panginoon. Tayo po yung makasalanan. Tayo po yung mga suwayin. Amen? Tayo po ay hindi umiibig sa Diyos. Tayo po ay malayo. Saan? Sa puso ng ating Panginoon. Yung po ang dati nating kalalagayan. Kaya po, tunay na born again ka na, huwag ka nang babalik sa dati mong asal, dati po nating gawin. Kasi po, bago ka na. Tinubos ka na ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ika'y anak na ng Diyos, hindi ka na anak ng Diablo. Kaya kung anong practice ni Satan, huwag na natin gawin. Ang practicein po natin
yung ginawa ng Panginoon sa atin, na tayo banal, manilis at matuwid. Huwag na po tayong babalik sa kasamaan. Nakagaya nga po ni asawa ni Lot. Kung titignan po natin, kaya nga po siya, tinignan niya po, di po ba? Yung, ang tawag dito, yung nasusunog na bagay, di po ba? Yung inaano po ng Panginoon, na huwag kayong titingin. Dahil kung titingin kayo, ang sabi ng Panginoon, magiging haliging asin. Na po, yung tawag dito, yung Sodom at Gomorrah, di po ba, winasak ng Panginoon yun, nang dahil po saan? Sa kasalanan. So ano pong ginawa nila, asawa po nila? Hindi niya po maiiwanan yun. Yun kanyang kaugalian. Kaya po, anong ginawa po niya? Tumingin po siya doon. Lumingon po siya. At ano pong nangyari sa asawa nila? Naging haliging asin. Nawa po sa atin, bilang isang mga Kristiyano na huwag na po natin titingnan ang dati nating kalalagayan. Yung dati po nating ginagawa. Dahil tayo mga anak na ng Panginoon, tayo pinalal na at tinuwid na ng Panginoon. Sabi nga sa isang awitin, no turning back. But we decided to follow Jesus. We must no turning back in our life. No turning back. Na po, huwag na po tayong aalis at huwag na po tayong titingin sa iba. Tingnan po natin sino? Si Jesus. Kaya sabi nga Panginoon sa Hebrews 12 verse 1, di po ba prayer verse 12 verse 2, sabi ng Panginoon, fix your eyes unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? So salamat sa Panginoon na tunay nga po, tingnan natin ang Panginoon para magpatuloy po tayo sa paglilingkod. Amen? Dati po ganun po tayo, makasalanan po tayo. Pero tinuwid po tayo ng Panginoon. Dati mali ang ating paniniwala sa Diyos. Ngunit nabago yun. Dahil nakilala po natin at nasumpungan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po huwag na po natin balikan yun. Wag po tayong gumaya sa asawa nila. Amen? Kaya po yung mga nabago na, dapat ito yung nakikita sa kanilang mga buhay. Ito po ang nakikitang nagmamanifest sa kanila. Basahin po natin ang Galatians 2 verse 20. Ang sabi nga po ng Panginoon dito sa kanyang salita, na tayo po ay napako na kasama ni Jesus. So namatay na po doon ang ating mga dating gawin. Amen? Kaya po, wag na natin balikan po yun. At mga bagong tao o mga bagong nilalang, ito ang kanilang mga practice. Sabi po sa Galatians 5 verse 22. Sabi po na salita ng Panginoon dito, praise God. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandang loob, kabutihan, pagtatapat, kamuhan, pagpipigil, laban sa gayong mga bagay ay walang kautusan. Amen? So, yun po ang dapat makita sa atin. Yung mga fruits of the Holy Spirit. Yung po ang dapat maging manifest sa ating mga buhay. The love, di po ba? Love, joy, peace. Yun po dapat ang mag-manifest sa bawat isa po sa atin na nakakilala at nakatanggap saan? Sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Napakasarap at nakatanggap tayo sa Panginoon. Talagang tunay ang Diyos natin kung tayo po ay nagbago. Mas maganda po yung pagbabago na kung saan yung dating hindi, amen, yung dating masuwain sa Diyos na yon, sumusunod na sa Diyos. Amen? So, kailangan mga nabago sa Panginoon, makita yon. Yung fruits of the Holy Spirit sa atin. Nagmamanifest po sa atin yun. At yung ginawa ng Panginoon sa atin, tayo po'y banal, malinis, at matuwid. Yun po ang ating lifestyle sa ating mga buhay. Sabi rin po dito sa Colossus, sa ano muna po tayo? Sabi nga po dito sa Romans
6 verse 12, na pinatutunayan po ng salita ng Panginoon. Sabi niya nga po dito sa Romans 6 verse 12 na huwag na ninyong paghariin ang kasalanan, mga anak ng Diyos, mga bagong nilalang ng Panginoon. Huwag na po natin paghariin ang kasalanan, na sabi po ng Panginoon, sa inyong katawang may kamatayan para hindi na ninyo sundin ang masamang hilig dito. At verse 11, huwag na ninyong gamitin ang alinmang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasalanan. Sa hilip, ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos, mga bagong nilalang, sabi po ng Panginoon, bilang mga tao binigyan ng bagong buhay. Praise God. So, lahat po na nakatanggap sa Panginoon, bagong buhay, bagong nilalang, ang natamo po natin sa Diyos. Ilaan ninyo sa Diyos, sabi ng Panginoon, ang inyong katawan sa paggawa ng kabutihan. Verse 14, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Amen? Nasa ilalim na po tayo ng biyaya ng Panginoon. Kaya po, ang sabi ng Panginoon, ipagamit po natin ang ating mga sarili sa kabutihan. Saan? Sa kabutihan na nararapat sa Panginoon. Gamitin po natin ang ating mga buhay, mga bagong nilalang ng Diyos, upang sa ikapupuri at kararangal ng ating Panginoong Yesus. At huwag po natin gamitin ang ating mga katawan na dahil sa kasalanan. Huwag na po tayong bumalik doon dahil tayo po yung mga bago na. Amen? Pati ibig sabihin ng bago, wala nang balikan sa dati. Binago ka na. Okay? Re-restore na tayo ng Panginoon sa ating pananampalataya. Re-restore na po tayo ng Panginoon. Saan? Sa ating mga pisikal na pangangatawan na kung saan ang ating kaisipan ay kasamaan, ang ating kaisipan ay hindi nakakalugod sa Panginoon. Ngunit, nung tinanggap natin ng Panginoon, nabago po ang lahat ng yun. Kung na po natin gamitin yun, mga bago, hindi na lang. Yung mga na-born again, amen? Mga tunay na na-born again, hindi na po gagamitin ng kanilang katawan sa kasamaan. Sasabihin ng tao lang naman ako, kaya ako ay nakakagawa ng kasamaan. Mali po tayo. Amen? Sabi nga ng Panginoon, ika'y banal, ika'y malinis, at ika'y matuwid. So, kung atin tatayuin po yung hindi po tayo magkakasala sa Panginoon. Kung tatayuin po natin ang salita ng Diyos, hindi po tayo magkakasala sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga rin po sa Colossians 3, verse 1. Kaya po yung mga bagong nilalang, ito po, sinisikap po natin kung ano yung buhay, saan? Sa langit. Dito po tayo magtatapos sa ating last verse, sa Colossians 3 verse 1. Sabi nga po ng Panginoon dito, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit. Kung saan naroon sa Kristo nakaupo sa kanan ng Diyos, doon ninyo ituon ang inyong isip, sabi ng Panginoon. At hindi sa mga makabundong bagay. Sapagkat, ang sabi sa verse 3, sapagkat namatay na kayo sa dati ninyong buhay. Di po ba? Napakagaling na Panginoon. Pinatutunayan niya po sa Galatians 2:20, tayong namatay na. Saan? Sa dati nating pamumuhay. At ang buhay ninyo ngayon ay nakatayo sa Diyos kasama si Kristo. Si Kristo ang buhay ninyo, sabi ng Panginoon. At kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, mahayag din kayo at magiging bahagi sa kapangyarihan niya at karangalan. Praise God. So, tayo pong mga nabago ng Panginoon, ituon po natin saan? Yung buhay po natin kanino? Kay Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas at ang hari ng ating pangabuhay. So, salamat sa Diyos, mga binago ni Jesus, mga tunay na born again, dapat makita sa atin. Sino? Si Jesus na ating tinanggap. Si Jesus na ating Diyos. Si Jesus na tagapagligtas. At si Jesus na nagbago ng
ang ating mga pananaw ng ating mga pamumuhay. Praise God. Tunay nga po, yung tunay na born again. Amen. Nabago talaga siyang literal. Saan? Sa kanyang kaisipan, sa kanyang ugali, at sa kanyang pagkaunawa at pananampalataya. Kanino? Kay Jesucristo. At di na siya, sabi ng salita ng Panginoon, kapag nabago na, hindi na kailanman babalik sa kasalanan. At di na siya magiging alipin ng katwiran. Pagkus magiging alipin tayo saan? Sa biyaya ng Panginoon. Di na po tayo magiging alipin, di na po tayo magiging alipin ng kautusan. Yun po ang aking ibig sabihin. Di na po tayo magiging alipin ng kautusan. Pagkus magiging alipin po tayo saan? Sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat po sa Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin. Salamat po, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, kami mga binago mo ay siya dapat lumakad saan? Sa kagustuhan mo, Panginoon. Lakad na kung saan na magagawa po namin ang iyong kalooban. Magagawa po namin, Panginoon, na may taas at matakila ang iyong dakilang pangalan. Magawa po namin, Panginoon, sa unang at awa mo, ang kabanalang katuwiran at kalinisan dahil yun ay tinapos mo na sa aming mga buhay. Salamat po at binabalik po namin sa iyo, O Panginoong Jesus, ang lahat ng kapurihan. Salamat po, Panginoon, na kami mga bago na ay hindi na kailanman babalik sa kasamaan. Salamat po sa biyaya mong wagas na siyang nagbigay sa amin upang kami maligtas. Salamat po, purihin ka, salamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.